Magandang gabi po sa inyo pong lahat. Ngayon po ay araw po ng Huwebes ng gabi. Yan. Yung bilinag ko po nung nakaraan, yung mga nag-comment sasagutin po natin. Yan. Yung mga nag-comment po ron sa ating pong huling upload. Ayan, yung mga nag-comment po rito, no. Ayan. Ang may comment po rito na yan, yung mga comment. Yan. Sagutin po natin to kung anong mga comment po nila. Mamaya po ipapakita ko po yung talandro ng Cruz Talikuran. Ang una pong comment dito si Jeren Basilan. Ang comment niya po rito para po sa akin walang bawal na nadalhin ang bawal lang po gagamitin sa kasamaan at pang babae ang yung sinasabi nila. Yun ang sinasabi nila. Yan. Sa nabawal daw sumilip sa patay, totoo po yun. Ibig sabihin, yung agimat mo, ipakwintas mo sa patay dahil hindi na yan mag-andar dahil patay na yun. Ipadalhan mo ng agimat, hindi patay ang nagdadala sa agimat kundi buhay. Paano tayo niyan madidipinsahan dahil iniwan mo ang agimat mo? Ibig sabihin matalo pala ang agimat or mutya sa patay. Ayun, ang haba ng comment ni bro. Ay no, ang haba ng comment. Haba ng comment niya. So, ang niya rito, yung bang ang pinakapunto talaga rito, ibig sabihin matatalo raw sa sa mas malakas para ng patay kaysa doon sa agimat. Hindi kasi ang ko po diyan, ang pananaw ko po diyan. Ang agimat po kasi tinatawag. Yan po meron po kasi mga bawal yan May mga panuntunan ang agimat. Ngayon, ang agimat isa lang po yung material. Ang pinaka-importante po talaga yung panalangin natin sa Diyos Ama. Yan, sa araw-araw. Yan. Material lang po na bagay ang natawag na agimat. Mas importante pa rin po yung ating pong panalangin na tayo iligtas sa mga kapahamakan, mga panganib. Kaya nga po ang spiritual lagi po lagi po nagdadasal 6 to 6 ang pagdadasal po ng ng spiritual bilang pagpupuri sa Ama o pagpapahinugod naman sa kanyang mga gamit. So, material lang po ang tinatawag po na agimat. Mas maano pa rin po ang panalangin puro sa ating pong may kapal. So, hindi naman sa kasi yan po yung kapag tunay po kasi na talagang spiritual. May mga batas po talaga. Ngayon, kung yung halimbawa, yung mga gamit nabili nyo lang sa online,
nabili nyo sa mga vlogger, nabili nyo sa Quiapo, o kung sa kanino man, eh talaga maganon po talaga magiging ano na. Pero sa tunay po talagang espiritual, eh, talaga mayroon po mga talaga pinagbabawal yan. Na pag ano po sa gano'n, no, sa hindi po pagsilip dun sa namayapa. Ayan. Ngayon, yung ano no, yung sinasabi naman na ano no, na paano kung may kaaway. Alam nyo, yung ganong sitwasyon ano, sabi ko nga po, material na bagay lang yan. Mas importante pa rin po ang panalangin po natin. Kasi ang panalangin, ano po yung ano tinatawag nyo po yung mga espiritu no, mga espiritu na banal, mga banal na anghel no. So yun po yung po magiging ano natin guardia del anghel. Ngayon sila po ang gagabay sa atin. So yung mga ganun po sitwasyon ano, halimbawa meron po tayong kaaway, maaari po nilang baguhin ang isip ng tao na hindi po magalit o kaya yung tao naman o pwede pong sa direksyon niya, andun po yung panganib, pwede po siyang lumihis. So marami po pamamaraan para makaiwas po sa mga ganun. Bahala po yung ating po mga anghel de la guardia. Kaya nga po tayo nananalangin para po tayo gabayan. Iligtas sa mga panganib, sa mga o kung ano pa man na mga kadautan, sabi nga sa Bisaya. No? So ayan. Kaya nga po hindi ko po sinagot ito kaya nga po hindi ko po pinusuan lang yan. Talaga gusto ko pong sagutin talaga sa ano no sa dito po sa akin po pagbablog. So ayan no, yung agimat po kasi yan, ano lang po yan, material na bagay. Importante pa rin po yung pananalangin po natin. Ngayon, kung talagang ano no, yung mga mutya naman, kasi nakalagay rito ano, sabihin matalo pala ang agimat or mutya sa patay. Ayan. Yung mga mutya, wala pong ano yan. Kasi ang mga mutya, natural na pong kalikasan yan Doon po yung berton na kahit ihagis-hagis mo naman po sa ilgan, ibato mo sa ilog, bato mo sa bundok. Andun pa rin po yung berton nila. No? Yung ang ano po rito natin, yung pinupunto po natin dito. Yung may mga orasyon katulad po ng bote, yung kapangkaraniwan po na gamit, yung mga nasa garapa, tapos yung sinturon, o kaya yung mga kwintas na bao. Yan po ang ating pinag-aanuhan doon. Na talagang, yun naman sabi ko nga po na sa ano lang po yan, sa tropa po ng mga HB. Tapos meron naman dito nag-comment na isa. Yun, pasensya na, hindi ko mabasa, masyado maliit. Siguro kailangan kong gamitan ng salamin ito. Ayan. Salamat sa mga nag-comment, sasagutin po natin yan kung ano po mga comment po ninyo. Tsoko. Ayan. Yun, ang nag-comment na si Maoy. Yan. Maoy na lang. Commander, baka makalimos ng isa. Agimat kasi mga gamit namin Sabado o Sando na tatlo yun, tapos isa pula t-shirt talaga, tapos dalawa wala matabaw at 10 lana na may orasyon galing sa lolo ko. So ayan, di ko gaano maintindihan to at si Papa na yung sumunod, siya na rin ang magpapagaan. So hindi ko maintindihan to bro kung kung malilimos ka ng gamit o mayroon ka mga gamit na mga ganito So ang mga gamit talagang pinakakain po talaga ng dasal yan.
Tapos yung pangatlong ano no, si ah, hindi ko na po babasahin yung pangalan, yung comment na lang. Yan. Depende po kasi ang sabi sa iba, hindi naman bawal at hindi mawala ang bisa niya. So ano, conforme po sa sabi ko nga po no, conforme po sa ano no, sa sikta ng espiritual. Nasa kanila pong paniniwala yan ano, kung kasi ang sikta naman marami pong klase. So nasa kanila po 'yun. Kung ano pong doktrina po sa kanila no, na kanilang sinasabi doon sa kanilang mga ano no, sa kanilang mga kasamahan, eh 'yun na po 'yun kasi 'yun pong paniniwala nila no. Kasi sinasabi rito hindi naman daw bawal tumingin. So wala tayong magagawa kasi 'yun pong paniniwala nila. Hindi po natin babaliin 'yan kasi sabi ko nga po sa nakaraan ko pong vlog, yun lang naman po para lang naman po sa mga ano yan, no, sa mga HB, sa mga kautulan namin. Yan lang naman po talagang sabi nga, sinishare ko po para yung hindi pa po nakakaalam, malaman yung mga ganun palang mga ano no, yung mga bagay. Tapos meron naman dito no, paano po kung may kalaban kung wala kang depensa, alangan pupuntahan mo pa yung gamit mo para isuot yun. Ayun no. Ang ano po kasi ano, sabi ko nga po ano, ang wala pong imposible sa ano no, sa mga banal na anghel, mga banal na espiritu. Yan, kaya nga po tayo nananalangin ano, sa mga espiritual para po tayo gabayan. Ang isang agimat no, material na bagay lang po yan. Mas importante pa rin po yung panalangin po natin doon sa taas. Yan. Kasi wala pong imposible sa kanya. Pwede po tayong iiwas, pwede pong pabaguhin ang isip ng tao, pwede po tayong lumis. Kung halimbawa tinatahak natin diretso, may panganib doon, pwede po tayong magbabago isip po natin. Yan po gawa po ng mga gawa po ng Ama o gawa po ng mga banal na anghel sa ating mga anghel de la guardia. So sabi ko nga po, material na bagay lang po yan. Mas importante pa rin po yung panalangin natin. Yan. Tapos yung huling ano no, yung huling ano rito, huling nag-comment, paano po kung ikaw ay isang sundalo, tapos pag may namatay ka na, kamag-anak at siyempre iwan mo ang mutya mo or agimat dahil pupunta ka sa kamag-anak mong namatay, paano? Yun. Paano kung susundan ka doon ng kalaban mo? Doon ka titirahin, hindi patay ka at magsama na kayo sa ayun no. Ayun, yung ganun po kasing bagay ano na yung mga ganun po kasi ano sa halimbawa sa mga sundalo no, halimbawa magkasama doon halimbawa doon sa nagkaroon na enkwentro ano. So halimbawa ganyan, sabi nga isang kinakainan na plato. So kailangan matibay ang loob mo no. Siyempre hindi ka ganong ano, wala namang ano ron, wala namang talagang sabihin nandoon na Talaga hindi maiwasan, pero dapat medyo alam mo meron kang iniingatan na bagay, medyo atras ka ng kaunti. Medyo kumbaga sa ano, paunahin mo lang silang manoron, lumapit doon. Dito ka lang sa huli. Medyo siyempre meron kang iniingatan. Ngayon sa kamag-anak naman ano, sinasabi niya kasi rito, paano kung kamag-anak naman? Posible na hindi ka sumilip. Yan. Yan, maganda pong katanungan yan.
Tatapatin ko po kayo. Totoo lang. Namatayan po ako ng anak. Ang anak ko po namatay, binata na. Habang siya nakaburol, ito, tatapatin ko po kayo. Ang anak ko binurol po sa bahay. 1 linggo nakaburol. Nipagsilip po sa kabaong. Hindi ko po tiningnan. Tapos nang ililibing na, dinala na po sa sementeryo. Kasumama pa rin po ako. Pero binuksan po yung kabaong ng anak ko. Pero hindi po ako sumilip. Sumilip yung mga anak kong iba, aking asawa, mga kamag-anak, mga tropa ng aking anak. Pero ako hanggang isinara yung nicho, hindi pa ako sumilip sa mukha po ng aking pong anak. Yan, so talagang sabi ko kung meron po kayong iniingatan, kailangan buo ang inyong kalooban. Matatag, bato. Yan. Alam yan ng mga ng mga iba kong mga taga-subaybay sa upload ko nang namatay ang aking anak. Hindi ko lang po sinabi sa vlog yan. Pero ito, talagang totoo po sinasabi ko. Yan, cross my heart. 1 linggo nakaburol anak ko sa bahay. Pagsilip dun sa kabaong niya, hindi ko ginawa. Hanggang linibing. Hanggang tinabunan na lang, hindi ako sumilip sa mukha ng anak ko namatay. Dahil, bakit hindi ako sumilip? Siyempre, anak ko. Siyempre, lalo doon po yung sakit eh. Siyempre, anak natin yan. Lalo ganyan, hindi naman bata. Binata na, mas malaki pa sa akin. So, lalo doon po yung ating pong hinagpis o kirot sa ating puso, Dahil nga, meron tayong iniingatan. So, sasacrifice natin na hindi po mawala ang ating pong pinaghirapan. At saka unang-una pag ganyan po kasi sabi ko kasi pag pumasok ka talaga sa spiritual, talagang lahat nakanda kang i-sacrifice sa sakripisyo. Totoo po yan sinasabi ko. Ayan, kaya nga po sabi ko kailangan bato yung puso. Yan. Talagang totoo po yan sinasabi ko. Na talagang iniis ko na anak ko hindi ko sinilip. Nakikita ko yung kabaong kasi sa bahay binurol eh. 1 linggo ba naman? Diyan yung kabaong. Dumadaan ako. Pero hindi ako sumusulyak. Doon sa itsura niya sa kanyang pagkakahiga. Totoo yan. Hindi po ako nagbibiro. Ito, cross my heart. Ganun po ang nagtatangan ng talagang tunay na spiritual. Masakit po yun bilang ama na mawalan po ng minamahal po sa buhay, lalo yung anak. Okay lang sana kung medyo hindi gaano masakit kung mga bagong panganak, kaso namatay yung anak ko sa 23 na yung edad, so binata na, mas malaki pa sa akin. So ayan po yung yun po yung dahilan. Kaya sabi ko talagang nagsakripisyo. Pero ganun pa man, ang ginawa ko naman po ron, nirelease ko po yung aking po mga gamit. Inano ko po yun, linabas ko po ng bahay yon, aking mga gamit muna. Tapos pati sa aking pong dalang gamit, nilabas ko po ng bahay. Wala pa akong natawag ng mga garawan nito na mayapa po ang aking anak. Wala pong mga kwentas. Lahat, umasa na lang po ako sa panalangin. Tsaka wala naman po tayong kaaway. So, yun. Sa awa ng Diyos, yan, masira ko lang naman po yan, Yeah, kasi yun yung sinasabi na talagang
yung pananalig pa rin po sa Ama talagang pinakamatibay. Talagang sabi nga talaga mahirap talaga lalo't nawalan ka ng mahal sa buhay. Tapos dahil nga mayroon kang iniingatan sa iyong sarili, ipiisin mo talagang na hindi ka lumabag sa batas ng mga bawal. Totoo po yan sinasabi ko talaga. Yan. By the way, yan, ipapakita ko po sa inyo yung yung talandro ng krus talikuran. Yan. Alam po yan ng mga alam po yun ng mga aking mga taga-subaybay nung araw. Talagang napakahirap po talaga mawalan po ng mahal sa buhay. Yan. Pero tinis ko po yun na hindi ko po makita yung mukha ng aking anak. Pero mo sandigong nakaburol sa bahay tapos may pagsilip sa kabaong niya, masilip hanggang paglibang. Ganun po kahirap na meron pong tinatangan. Yung mga ganun baka pag hinubad yung mga mag-agimat may kalaban, pero importante pa rin mga bro ang panalangin po natin sa taas. Material na bagay lang po yan, mga ganito. Tapos yung sinasabi naman dun sa sundalo na ganun, merong namatay o kaya may kamag-anak ng namatay, hindi silip. Sabi ko, atras ka lang ng kaunti. Hindi ka siyempre meron kang inaalagaan, meron kang iniingatan sa iyong sarili. Ngayon, kung talagang hindi mo makita, manalangin ka na lang para hindi ma-discommune ng iyong mga gamit. So, ayan guys, yung ito po yung talandro. Ayan maliliit lang po yan na gamit. Siya, meron siyang maliit meron kasi maliit yan na gamit. Meron na siyang ginupit guys, hanapin ko lang yung nito, yung ginupit talaga. Yung nasaan? Ay, dito yata. Meron kasing yan meron kasing nagupit ako niyan. Yan Yan. Ito po yung original. Kasi bali dalawa to Yan. Ito po yung krus talikuran tinatawag. Yan. Yan, krus talikuran po yan. Ito po yung linalagay sa bao. Hindi po siya pwedeng ilagay sa garapa. Sa bao lang. At saka may proseso pa po ito kung paano po ito tinutupi. Ayan. Yung iba po nito, pag kumasa po kasi nito, ito kasi Xerox. Xerox po ito. Pag ako po kasi gumagawa nito, sinusulat ko po yan. Gumagawa po ko ng mga 3 inches yung lapad ng papel. Tapos, kwadrado na kukumban. Tapos sinusulat ko po yung handwriting. Hindi po ito kasi ito po Xerox lang. Yan talaga ang pagkakasa ng mga gamit. Ito po yung krus talikuran. Ngayon, medyo mahaba po yung video natin. Pero, sige, po natin to.
Apyawan po natin ito kung ano mo nakasulat po rito. Gagamitan ko po ng salamin. Grabe, ang liit po ng sulat. Oh. Hindi po makikita. Yan. Grabe, hindi makikita. Kasi ang sinasabi pong ano, no, yung sinasabi talagang cross talikuran na gamit talaga itong orasyon na to. Kasi itong orasyon na to, ano na ito, halo-halo na ito, no? Mayroon tong orasyon ni Senyor San Pablo, Senyor Santiago, Senyor San Miguel. So, yung mga matitibay po ng mga orasyon, nandito na sa cross talikuran. Ito po yung original na kasa ng Harimbakal sa Mindanao. Yung cross talikuran. Napakaliit lang po niya, no? Pero grabe pong orasyon, ang napakarami na nakasulat. Kaya lang hindi po mababasa sa sobra pong liit. Ayan. Pero pipilitin ko pa rin pong basahin ito. Ayan. Ayun, no? Ano ko na lang po ng ilaw. Yung mga iba po babasahin ko, yung iba po hindi ko na po babasahin. Yan. Yung mga ano lang, yung medyo mahaba kasi ang mahaba po rito. So apat-apat kanto mga ano mahaba siya. So ganoon din sa kabila. Yan. Ang managpakalagay po rito. Yan. Bisenyor San Miguel, Aswitas Bagting, Tristan del Cielo, Queen Bilin, Termostrina, Miumam, Amba. Yan. Tapos meron naman nakalagay rito, no? Rabiltas sa Stars, Maluwas, Igus, Mercawas, Cubawas, Rubno, Santiago, Digale, Hero, Batala. Yan. Tapos may nakalagay naman dito, no? Cross, Jerusalem, Jesus, Igusong, sa Turar po ito, Pinarotas. Yan. Tapos meron naman dito, no? Subir kita gusum dimini dalam sikatan gloria Patri Espiritu Santo Cross, Porrelos, Magnos, Minsay, Arang Santos. Yan, isa lang po ito sa mga nagpakalagay po rito. Tapos meron pa pong mga maliliit, ano, hindi ko na lang po babasahin yung ano, no? Yan. Tapos meron naman dito, ano, Kandre, meron mo itiyak banhag mo Diyos sa liman, manamahan, bulig, ibubi ako sa gahom sa langit nun. Tapos meron naman dito, Krusim yung pratam, si Prandipi ko si Babayil man, masipit ko, Ilyo, medium, Isos. Yun, no, Ilyo, medium, Isos. Yan. Tapos meron naman dito, no, Salva Maria Domini, Dios Christi Virgum, Karong, Paktong, Irim, Paktong. Isos, ayan. Yung mga iba ay nagpakalagay po rito sa ano sa cross talikuran na mga kasapo ng Harimbakal na talagang panglagay po yan sa gamit. So yan, yung mga ano, no, yung itong kasa. Ang mga nagtatangan, ano lang po niya, no, talagang maano niyan. Yung mga gumagawa po ng gamit, tulad po ng mga blazor, yan po yung mga nag-handle niyan na cross talikuran. Original na gamit po ng Harimbakal na sa Mindanao na pangkasa sa gamit. Ang liit lang po niya, no? Kaya pag sinusulat ko po ito sa kukumban, mga 3 inches. Talagang gumagamit po talaga ako ng salamin. Kasi sobra pong liit. Baka magkamali po ako ng pagsulat. Hindi po ito linalagay talaga totally kasi Xerox lang po ito. Kasi lahat ng bagay, lahat ng mga ganito pagdating po sa espiritual, lahat ng bagay pinaghihirapan. Hindi po yung easy lang. Hindi ka maghirap, kailangan mo paghirapan. Pero ito, pwede na ito eh. Yan. Sa iba, pwede na to. Yan, tutupiin lang to. Kasi meron pa akong processor ito kung paano tupiin to eh.
kung paano ikasar ito sa loob ng bao. Yan. So, hindi ko na po ano yan kung paano po sikreto niyan. Ano. Sa iba, pwede na po ito. Gugupitin lang po yan eh. Okay na. Pero sa atin, hindi po, ano po yan. Hindi po yan isinusulat po ng ano yan, handwriting. Yan. Kaya napakahirap. Pagsulat pa lang nito, ang dami nito. Oh. Ang dami niya, no? Ayun, oh. Ang liliit yan. So, grabe, ang hirap pong mag ano nito. Tapos may cross pa yan nasa gitna. Kaya talaga kaya nga po tinawag po ito na cross talikuran kasi may cross siya. Ayan. Kung anong label ng mga sulat dito, dyan, kung anong mga label po ng sulat, ganoon din po sa likod. Kumbaga sa anong takip. Kaya lang, magkaiba po sila ng mga orasyon. Yung bang tinatawag na takip-takip sila. Kaya nga, cross talikuran. Pareho din po yan, may cross. Ano, may cross po yan na may cross dito, may cross din po sa likod. Pero may mga pulong po yan na nakasulat. So, ayan. Kaya ko po ito pinakita, no? Para makita po ng mga kautol na meron palang orasyon na cross talikuran. Nandito na lahat ng mga orasyon na talagang sabi nga, mga legit talaga mga orasyon. Kaya nga po hindi po ito pinakakawalan eh ng mga gumagawa ng gamit. Yung mga blazor, tinatago po yan, hindi po yan pinakakawalan. Kasi yan po yung mga pang-ultimatum na mga orasyon. So ayan. So ano yan yung mga nag-comment yan sana na maunawaan kung nasagot naman natin kung anong yung mga gano'n na sa mga bawal paano raw kung halimbawa gano'n may kalaban. So, importante pa rin po yung panalangin. Yan ay gabay lang po ito. Ibig sabihin material na bagay lang po yan. Mas importante pa rin po yung panalangin. Kasi pagka tayo po lagi nananalangin, pag mayroon po ganun mga panganib, pag wala tayo nito, inalis sa katawan natin, bahala po yung ating pong Diyos Ama ang maglikay sa mga ganun mga panganib. Sabi nga, kung talagang sincero ang yung panalangin sa ating pong may kapal, hindi po tayo pababayaan. Ano man ang mangyari talagang sabi nga, andun pa rin gagabayan niya tayo, gagwaradyahan na tayo. Tayo'y lulukuban ng kanyang balabal para hindi tayo, kahit anumang unos, yung bagyo dyan, hindi tayo mababasa. Ganun po dapat ang pananampalataya sa natawag na espiritual. Tulad nga po na sinabi ko kanina, yung anak ko namatay, saan ko nakaborn sa bahay, hanggang tinabuhan, hanggang sinrado yung nicho. Hindi ko po talaga nasilip yung mukha niya nang siya ay nakahiga na po rin sa kabaho. Yung nananatili lang po sa isip ko, yung po siyang buhay. Pero nang siya po yung nakahiga na sa kabaho, wala pong umano kasi hindi ko po talaga sinilip. Masakit dahil siyempre anak natin. Pero dahil nga kailangan maging bato ang puso natin, matatag. Kaya talaga siya sakripisyo. Ganun po kahirap. So ayan, maraming pong salamat sa mga utol, sa mga nanonood po sa vlog po ni Commander Kalansa. God bless po.